Hi mga bears, kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At kung ako naman ang kakamustahin nyo dito, mas okay pa ako sa alright dito. So ako nga pala si Rosita Obar, or mas prepared kung tawagin mo akong Ging or Gingging. Ako ay kasalukuyang nakatira sa Slovakia ngayon. So for today's video mga bears is pupunta akong Asian shop. Actually itong video na to is matagal na ito. Tinamad lang ako kaya ngayon ko lang siya ginawa ng pa-voice over. So again, sumakay ako ng tram galing doon sa amin. Ang number ng tram is number 4, papunta siyang Islati Pieske. So ang ticket, yung pinakita ko sa inyo is ang good for 1 hour yun siya mga best. Tapos ang bayad noon is 1 euro and 60 centavo. Ikaw mismo ang bibili nun mga best, mabibili mo siya sa tabak ang tawag dito. Tapos, kung meron namang mga machine sa gilid ng tram station, pwede ka ring bumili doon. So, dalawang klase ang ticket dito mga besh. Merong 30 minutes at saka yung 1 hour. Yung 30 minutes is 90 magkano na ba ngayon? 90 centavo na ata or hindi ko na alam kasi every year nagtataas dito. So, matagal-tagal na akong hindi nakabili ng ticket kasi lagi yung housemate ko ang bumibili ng ticket sa akin. So, again, yung 1 hour is 1 euro and 60 centavo. At ayan na nga, nakasakay na ako sa tram. At kapag ikaw ay nanggaling doon sa amin is madadaanan mo itong Bratislava Centrum. So makikita mo dito konti sa labas ng tram yung view ng Centrum tapos yung Dunay River makikita mo rin dito. So itong araw na to mga bes is linggo. Kasi nakita ko sa website ng Asian Shop is bukas sila ng linggo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. So dahil nga ito ay linggo, maraming akong nakitang Pilipino na nagsisimba. Ayan, dyan. So, lahat ng mga nandyan, dyan sa labas is Pilipino yan. Kasi may misa dito, Catholic church yan mga besh. Ang misa dyan is alas 11 hanggang alas 12 is English dyan ang misa. Kaya pwede kang magsimba dyan kapag ikaw ay nandito sa Bratislava. Punta ka lang dito sa, ayan, sa harap ng Ford Court o sa Tisco, mismo sa sentrum. Kapag ikaw ay sasakay ng tram, sakay ka ng tram, is babaan mo ay Centrum, yung Centrum na bus stop. Tapos, ayan na nga mga besh, nakarating na ako dito sa Zlati Pieski. Tapos, dito ako bumaba. Nakalimutan ko yung pangalan. Lagay ko na lang sa screen. Tapos, tingnan nyo yung building na yan. Tapos, pagka baba nyo dun sa tram is tawid lang kayo dito. Tingnan nyo lang building na yan. Pagkatawid nyo, diretsuhin nyo lang ng lakad yan mga besh hanggang doon sa dulo. Makakarating na kayo doon. Yan sa Asian Shop. So, hindi ko lang alam mga besh kapag ikaw ay sasakay ng bus, kung anong bus stop ang bababaan mo or anong bus ang sasakyan mo kapag ikaw ay nandito lang around Bratislava. Kasi nga kapag ako ay pumupunta dito is tram ang sinasakyan ko. Kapag bus kasi mga besh is ibang direction din yon kaya hindi ko talaga alam kasi nga hindi pa naman ako nakasubok na sumakay ng bus kapag galing doon sa amin. So lakarin mo lang dire-diretso makikita mo tong mga building na to, yung kulay blue at saka yan, tandaan nyo, Bitubani. Pang accommodation yan mga dyan. Tapos yung kulay blue doon sa unahan is yan na yung mga Asian shop. Mag-ingat lang kayo sa pagtawid mga best dahil ditong area na to is minsan mabilis magpatakbo yung mga sasakyan, yung mga may-ari ng sasakyan. Kaya ingat-ingat sa pagtawid ko, ayaw yung mapadali ang buhay nyo. So ayan na nga, tumawid na ako. Yan, at ako ay naglalakad. Ay, napakabagal ko namang maglakad. So, ayan yung makikita nyo. Ayan, dire-diretso lang kayo ng konti. Tapos, ayan, lahat na nakatira dyan is mga Chinese. Kung hindi ako nagkakamali. Lahat ng shop dito is Chinese. May mga restaurant. Kung nagutom kayo sa pag-ikot-ikot, kain na lang kayo. So, ayan yung isang Asian shop na makikita nyo pinakauna. Ayan, si Tutti Food. Tapos, itong si Vietcherka. Ajiski Votrabini. So, dito ako unang pumasok sa Asian shop na ito kasi mas mura dito ng konti. So, yung mga ibang kailangan kong bilhin is dito ko na binibili. Yung mga hindi ko naman nakita dito is doon ko sa Foodland binibili. Kasi para sa akin, mas mura kasi talaga siya ng konti dito. Ayan yung tuyo nila pero hindi ko gusto yan kasi nga, ano siya, parang matamis yung tuyo ng Thailand mga besh. Tapos may nakita akong itak. Alam nyo ba, gusto ko talagang bumili ng ganitong itak kasi minsan nahihirapan ako pag bumili ako ng ano, buto-buto. Yung kutsilyo namin parang napungag na. Kaya sige, kugdok-dok ng buto-buto. Kaso na ano naman ako bumili nun. Tapos ayan, may makikita din kayong mga frozen isda dito. Iba't ibang klase, makarel, tapos basta maraming klaseng ano, frozen isda doon. Meron ding shrimp, meron ding octopus. Tapos pagpatuloy ka lang sa paglalakad, ayan yung makikita nyo, iba't ibang klaseng shop, retail shop. Pwede kayong bumili dyan. I mean,
pwede pero bihira lang mga besh kasi kadalasan dito is ano sila bultuhan ba. Sa pinakadulo andun si Foodland. Ayan siya. Andun siya sa pinakadulo mga besh. Tapos ang oras pala nilang opening is Monday hanggang Biyernes is alas 8 hanggang alas 6 ng hapon. So, ayan naman yung makikita nyo kapag kayo ay nandito sa Foodland mga besh. Kung pa naghahanap kayo ng tapioca pearl, ayan, meron sila dito. Meron din sila dito kahit paanong makikita mong magustuhan mo. Wala man silang ano mga besh, yung tipong Pilipino na Filipino food talaga. Meron man pero konti lang talaga, as in konti lang talaga. Tapos, ulit-ulit. Kapag naghanap ka ng pansit canton, wala kang makikita. Kaya may guring na lang ang bilhin mo. Ang meron lang sila dito na nakita kung Asian ay Filipino food is itong pansit canton. Ay, hindi man siya totaling Filipino talaga, no? Parang Asian man din siya. Ay, parang Chinese. Ayan. Chinese ba yan mga besh? Feeling ko talaga Chinese eh. Tapos yung mga udon, tapos meron din silang lumpia wrapper, meron din silang siomai wrapper, meron din silang iba't ibang klaseng frozen na mga isda, meron din silang frozen na crabs, meron din silang frozen na shrimp, meron din silang toyo na Chinese din, walang Pilipino na toyo, pero wala ka naman ng ibang choice kung kundi bumili niyan dahil wala nga silang Pilipino. Meron din silang suka, pero hindi man ako bumibili ng suka nila kasi mahal, meron sa Kaufland, mura lang eh. So, yung mga binibili ko lang talaga dito is yung mga tipong kailangan ko lang or yung mga Filipino food na kahit paano nami-miss ko na wala doon sa Kaufland, Lidl at saka sa Bella. Is dito ko siya binibili mga besh dito sa Asian shop dito sa Stara Vinors sa may Zlati PSG. Kapag kayo ay galing dyan sa Bratislava, hanapin nyo, magsakay na lang kayo ng tram at tingnan nyo yung Zlati PSG. Baba kayo doon mismo sa pinaka-Zlati PSG. Mag-Google Map na lang kayo at kayo ay makakarating na doon. So, ayan pala lahat yung mga nabili ko mga besh. Maraming salamat panonood at bye.